Isang mabiyayang gabi po sa bawat isa sa atin at ganun din po sa mga kapatiran natin na nanonood sa online. Nawa po ang gabing ito ay ginawa ng Panginoon upang tayo ay patuloy na magbigay ng oras sa Kanya at patuloy po tayong magpuri sa pamamagitan po ng ating pananalangin, pag-awit at lalong-lalo na po ng pakikinig ng Kanyang salita. Tumayo po tayong lahat at tayo po awitan po natin ang Panginoon. Sabi po sa Deuteronomy 32:4, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright, and just is He. Tunay nga po na ang katapatan ng ating Panginoon ay ganun katibay, katulad po ng isang bato na talaga naman pong hindi siya natitinag. Kaya po, lagi po nating isaisip na ang Diyos po natin ay tapat sa lahat ng pagkakataon. Awitin po natin, tunay kang matapat, great is thy faithfulness. Tunay kang matapat, Diyos naming Ama, di nagbabago, di nag-iiba. Mahapon man tanghali, maumaga, sa buong panahon, matapat ka. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang iyong kabutihang walang kupas, tunay kang matapat sa paglinga. Tag-araw, tag-ulan, at ang tag-ani, araw, buwan, bituin sa gabi. Nag-aawit ang langit, sumasaksi sa katapatan mo, anong laki. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang iyong kabutihang walang kupas, tunay kang matapat sa paglingaw. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay. Lakas nga't pag-asa sumisilang, ang lahat ng iyong likha. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang iyong kabutihang walang kupas, tunay kang matapat sa paglinga. Sa Diyos po ang papuri. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Gayon din po sa ating mga kapatid na nasa kanilang tahanan at naka-online. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang awit, 112.
Purihin si Yahweh. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Magiging sahagana ang kanyang tahanan. Katarungan niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay niya ay liwanag. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay na Ikaw ay dakila at tapat. Maraming salamat sa pagkakataong to na binigay mo sa amin, Panginoon, upang kaming mga magkakapatid ay magpanalanginan, Panginoon, magpalakasan. Tulungan mo kami, Panginoon, ang lahat po ng aming gagawin sa gabing ito ay maging pagpapala po at kapuri-puri sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat po. Binabalik po namin ang papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po alam ko po na sa buong isang linggo, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya pagkakataon po natin para pasalamatan siya sa mga kabutihang ginawa niya sa atin ng mga nagdaang araw. At pangungunahan ko na po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon kasi nung Wednesday po, sumumpong po yung allergy ko, matinding ubo. Kaya gustuin ko man pong umattend ng prayer meeting nung Wednesday. Nahihiya po ako kasi baka tumahol ako ng tumahol. Pero salamat po sa Panginoon. Ang Panginoon din po ang nagpagaling. Wala po akong inom na gamot. Nakailang inom lang po ako ng turmeric tea. Okay na po ako. Kaya lang may mga oras po talaga na susumusumpong pa rin. At kayo po, alam ko pong marami kayong pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya yung pong nais na magpasalamat, inaanyayahan ko po dito sa harap. Magandang gabi sa ating lahat. Ako po nagpupulit nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw na binigay niyang kalakasan, gabay, at pagising sa umaga, ito buhay pa rin. Pinasasalamatan kayo kay Lord ang kalakasan na pinagkakalob niya sa aming mga kapatid. Kaya ako'y nagpupulit nagpapasalamat kay Lord. To God be the glory. Hello. Magandang pong gabi po sa ating lahat, sa ating mga pastor, mga kapatiran. Ako po yung nagpapasalamat sa araw-araw ng paggabay, pag-iingat niya po sa amin, sa family ko po, sa kayong patuloy na yung provision niya po para sa aming pangailangan. Humingi po ako ng dalangin sa inyo dahil po last Saturday, lumabas po yung result ng CT scan ko at may nakita na naman pong bukol sa aking liver. Pero kitiwala po sa ating Panginoon na 2021 po, yung mga hindi po nakakaalam, nagkaroon po ako ng sakit din sa liver at nagkaroon po ako ng bukol na sinlaki po halos ng kalamansi. 5 po yun. Pero sa biyaya ng Panginoon, nalakpasan ko po yun. Magki 3 years na rin po nung nagkaroon akong ganun sakit. Ay naano ko po sa Panginoon, itong isang bukol na maliit, yung kukumpara ko sa 5 bukol na inalis ng Panginoon noong 2021, alam kong wala pa rin imposible sa Panginoon. Kaya alam kong kitiwala ako sa Kanya, salamat din sa mga pastors natin, mga kapatid na nagpe-pray po sa akin. Dati po kasi, yung CT scan ko po, every 6 months po. Ngayon po, every 3 months na po. Para ma-monitor po sa yung liver ko po, wag dumami o lumaki pa yung bukol na nag-iisa. Kaya patuloy po akong papasalamat sa Panginoon. Kahit na po may sakit si Kuya Deng, patuloy pa akong magkitiwala sa Panginoon na yung kagalingan kapagkaloob pa rin po sa amin. Salamat sa Panginoon. Salamat po.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil may mga bagay na hindi po talaga ako po talaga hindi ako mahilig magbabasa ng mahabang sulat, pero ang nagano ko, bakit ang haba minsan na nasusulat ko? Hindi ko po ako mahilig magsusulat ng mahaba kasi para yun lang, nagano ko bakit mahaba yung mga nasusulat ko sa minsan. At hindi rin po ako magaling sa grammar, may mali-mali din yung ko minsan. Kaya lang, talagang pag nasulat ko at binabalikan ko yun at pag may mali ay tinatama ko. Yun nga po, salamat sa Panginoon sa mga binibigay niyang wisdom at salamat din po, miski hindi ako naka-attend noong retreat sa Tagaytay dahil nga dinalaw namin yung bunso naming kapatid dahil may yung kanyang mga paa ay minamanas maigi. Nagkaroon kami ng banding at dumalaw din po ako sa libingan ng aking mga magulang, sa tatay ko at sa nanay ko. At nadalaw namin yung aming mga kamag-anak na mga matatanda na at yung tiyahin ko po na nag-alaga sa akin nung maliit pa ako. Salamat sa Panginoon at miski na 90 age na sila ay malakas pa sila. Kaya lang yung bahay nila iba na naman dahil nga nung bagyo na naman ay sinira na naman ng bagyo yung bahay nila. Salamat ako sa Panginoon sa kalakasan na binibigay at yung pong nung ako po ay sa sementeryo ay nag-share ako ng gospel at may isang tumanggap doon sa 4 na nakausap ko. Tutuwa po ako doon. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa aking mga apo at patuloy po akong nagbabalik ng papurit pasalamat sa Panginoon. To God be the glory. Good evening po. Lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil ito pong paglalakad ko po sa pagkakakilala ko sa Kanya ay nakaramdam po ako ng yung satisfaction po ba na hindi ko po siya makita sa kahit anong bagay po, makamundong bagay po. Na kumbaga kahit na masayahin po akong tao, parang ang napansin ko po itong sa journey po na to, nakaramdam po ako nung genuine po na peace and calm po, na yun po pala ay sa Lord lang ko lang po mararamdaman. Kaya lahat po ng papuri at pasalamat ay binabalik ko po sa Kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat. First time ko po dito, gusto ko lang po magpasalamat po sa nag-invite sa akin po, si Ma'am Chapo, at sa inyong lahat po sa welcome po sa akin dito. Gusto ko lang po i-share na, gusto ko lang rin po magpasalamat kay Lord na sa dami ng mga problemang dumarating po sa akin, tinulungan niya po ako para po makabaon at akala ko po na, at tinulungan niya rin po akong magising sa bangungot na akala ko hindi ko na po kayang magising. Yun lang po. Thank you po. Maraming salamat po sa mga kapatid na nagbigay ng pasasalamat sa Panginoon at pinatotohanan po yung kanyang kadakilaan sa kanila po mga buhay. Alam ko po na lahat tayo ay mayroong mga nais pagpasalamat, ngunit hindi sapat yung ating oras para marinig lahat ng ating pasasalamat sa Panginoon. So ngayon po, dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito at nais ko po muna na tayo manalangin
at tingin po natin ang patnubay ng Diyos sa ating pag-aaral. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na nasa inyo lamang po ang aming buhay. Pilit man namin itong hanapin sa ibang bagay o kahit sa tao, ay hindi ito magkakaroon ng kabuluhan katulad ng ibinibigay po ninyo. Panandalian lamang, O Diyos, ang kaligayahan na ibibigay dito sa sanlibutan. Ngunit ang walang hanggang relasyon, pagpapatawad, kapayapaan, kagalakan, Panginoon, ito yung hindi kayang ibigay ng sanlibutan sa amin na ibinibigay mo ng libre sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Nawa, O Diyos, sa gabing ito na marinig po namin ang iyong tinig sa pamamagitan ng iyong salita. Makita namin, Panginoon, ang iyong kalooban at ito'y aming yakapin at gawin sa aming buhay. At kung meron po kaming mga kasalanan na dapat talikuran, ay ito po'y talikuran namin sa inyong biyaya. Ikaw ang manguna sa amin, Panginoon, at magbigay sa amin ng kaunawaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating mensahe ngayong gabi ay Ang Buhay na kay Kristo. Paano mo ba mailalarawan ang buhay mo ngayon ikaw ay na kay Kristo na? Merong mga ilan nagsasabi, kapag ikaw daw ay mananampalataya o Christian ka na raw, hindi ka na raw tatablan ng sakit. Kapag Christian ka na raw, dapat yumayaman ka. Kapag Christian ka na raw, dapat wala ka na raw problema. Hindi po ito ang sinasabi ng Biblia sa atin. Hindi po ito yung pangako ng Diyos sa atin na wala ng karamdaman, wala ng problema, at puro kayamanan o pagpapala ang marireceive mo kapag Kristiyano ka na. Yun po yung pinamamalita ng mga ibang mga ngaral upang madali silang makahikayat ng mga tao, lalo higit kung ito ay punong-puno ng problema at karamdaman. Again, ang pangako ng Diyos ay hindi sa pisikal na kalusugan, material na pagpapala, kundi spiritual ang kanyang ibibigay sa atin na pangako. Spiritual na hindi kayang tumbasan ng kahit na anumang material na bagay. Meron naman nagsasabi na kapag ikaw daw ay na kay Kristo na, dapat hindi ka na nakakagawa ng kasalanan. Kung kayo po ay tatanungin ko ngayong gabi, sino po dito ang hindi nagkasala ngayong araw? Hindi po yun totoo. Totoo po na hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan, pero hindi sinasabi ng Bible na hindi na tayo magkakasala. Hanggat tayo ay nandito sa katawang laman, ito po'y nagugutom, ito po'y naiinis, ito po'y nagsiselos, magkakasala at magkakasala po tayo. Pero ano ang kaibahan? Before, nung wala pa tayo sa Panginoon, wala tayong awareness. Pag nagsasalita ka, nagmumura ka, para siyang normal. Para lang siyang tuldok, para lang siyang kama ng iyong pananalita. Bukang bibig ba? Pero ngayon, ikaw ay mananampalataya na, kapag ka nadulas ka ng mura, bigla mong naiisipan at ipipigilan ng iyong sarili na dapat kong tigilan na to. Okay, bawat hawak mo ng baso na merong inuming alak, bawat lagok mo, nandun na yung conviction na hindi na ito tama. Bawat hit mo ng sigarilyo, naroon na nararamdaman mo na hindi tama sa iyong sarili na hindi ko na ito dapat ipagpatuloy. Ibig sabihin, kapag tayo ay na kay Kristo na, yung dating buhay natin ay wala na. Ano ba yung dating buhay? Dating buhay natin is namumuhay tayo sa kasalanan. Pero ngayon tayo ay na kay Kristo, bagaman tayo ay nagkakasala, pero hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na natin gusto yung mga pagkakasalang nagagawa natin. Nandun yung immediate repentance na wala dati. Dati ang repentance, maalala mo lang pag magsisimba ka na eh. O kaya pag meron kang hihilingin sa Panginoon eh. Pero yung tayo ay nasa Panginoon na, nandun palagi yung immediate repentance sa kapag nagawa mo yung kasalanan, nandun agad yung paghingi ng sorry at ng tawad sa Panginoon. Now, tignan pa natin kung ano ang mga description o makikita natin sa isang buhay na na kay Kristo. Basahin natin ang nakasulat sa Kolosas 3, talatang 1 hanggang 4.
I hope nababasa niyo po yung ating nakalagay sa screen. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ano ibig sabihin ng binuhay na muli? Ibig bang sabihin patay sila? Kung sila'y binuhay na muli, therefore patay sila. Now, saan sila patay? Imposibleng pisikal. Ang pinagtutukuyan dito ni Apostol Pablo na binuhay silang muli ay binuhay sila saan? Sa espiritu o sa espiritual. Dahil alam po natin, nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, patay po tayo spiritually. Yun ang sabi ng Bible. Walang ipinanganak na matuwid. Lahat tayo ay pinaglihi at pinanganak ng makasalanan. Ibig sabihin, lahat tayo ay patay o malayo tayo sa Diyos. Kaya ang bata, kahit hindi mo turuan magmura, magmumura yan. Kahit hindi mo turuan magsinungaling, magsisinungaling yan. Why? Nandun yung naturalesa na makasalanan. Nature. Sinful nature natin. Since we have that sinful nature, therefore we are dead in our trespasses. Para maalis o tayo ay mabuhay, kailangan natin, sabi rito, binuhay kayo kasama ni Kristo. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, sabi niya, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Katulad ng sinabi ng ating kapatid, no? Before maaari na may nagbibigay ng kapayapaan or kaligayahan sa mga bagay dito sa libutan, pero panandalian lang. Yes, pag ikaw ba, bigyan ka ng 10,000 pesos, hindi ka matutuwa? Matutuwa ka, syempre. Di ba? Kapag ka pinatawad na yung, okay, wala ka ng utang sa ospital, hindi ka ba magkakaroon ng kapayapaan? Magkakaroon ka ng kapayapaan. Pero panandalian lang. Ang sabi ni kapatid kanina, no? Nakita niya, natagpuan ng kapayapaan, kagalakan kanino? Kay Kristo. Ituon ninyo ang pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Yun na yung kanyang priority. Hindi na yung mga bagay dito sa lupa. Bagaman hindi pa natin maaaring iwanan ng mga bagay dito sa lupa, tulad ng trabaho, pero ang priority daw natin ay yung mga bagay na nasa langit, na kung saan naroon ang ating Panginoong Yesus. Verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi yung mga bagay na panlupa. Isipin mo raw kung paano mo mabibigyan ng lugod ang Panginoon. Hindi yung anong bibilin ko sa 13th month ko. Okay? Hindi yung kung anong bibilin ko sa 13th month ko, kung hindi, paano ko ito magagamit para sa kapurihan ng Panginoon. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nasa pangangalaga na ng Diyos. Kanina, binuhay tayo, tapos ngayon namatay. Nung binuhay tayo sa spiritual, namatay naman yung ating makasalanang pagnanasa. Nung binuhay tayo sa Panginoon, namatay naman yung dating ikaw. Ang mga bagay, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nasa pangangalaga ng Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na sa kanyang pagbabalik, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Lagi natin mababasa dito sa ating binasa yung na kay Kristo. Kasama ni Kristo, kinaroroonan ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay kapag siya ay nahayag na. So lahat ito ay nakatukoy, walang iba kundi sa ating Panginoon. So therefore, ano yung buhay na kay Kristo? Number 1, ang buhay na kay Kristo ay mayroong bagong pagkatao. Ang buhay na kay Kristo ay may bagong pagkatao. Ano yung lumang pagkatao? Ano yung bagong pagkatao? In English, in Christ, you are a new person. You are a new person. Ang sabi ng verse 1, next slide. Yeah. Sabi ng verse 1, yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Verse 3, sapagkat namatay na kayo, which is yung dating buhay natin, binuhay na kayong, at ngayon, at ang inyong buhay ay nasa pangangalaga ng Diyos kasama ni Kristo. Kumbaga yung dati mong buhay ay nasa pangangalaga mo. At ayon sa takbo ng sanlibutan ito,
Pero ngayon, kung ikaw ay nasa Panginoon, ang buhay mo ay na kay Kristo na. Magbabago yung desire, magbabago yung speech, magbabago yung pag-iisip, magbabago yung pananaw. A new person. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, sino man siya, babae, lalaki, bata, matanda, ex-convict, or sabihin natin na relihiyoso. Itong isang taong ito, kapag siya ay nakipag-isa na kay Kristo, ibig sabihin, kinilala niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, isinuko niya na yung kanyang buhay sa Panginoon. Ang sabi doon, isa na siyang bagong nilalang. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin mararanasan ang pagbabago sa ating buhay maliban na lang makipag-isa tayo sa Panginoon. Kaya kahit anong gamitin mong pagpipilit na mabago, maalis itong bisyo na to, hindi mo yan magagawa kung wala si Kristo sa buhay mo. Kahit kung gaano kapilit mong kalimutan ang mga madilim na nakaraan, babalik at babalik pa rin siya kung wala si Kristo sa puso mo. Pero kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, bagong nilalang. Sabi dito, wala na yung dating pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. I believe that God's primary concern for us is for us to be changed. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi kung makakakilala tayo sa Panginoon, kung tatanggapin natin siya, pero walang magbabago sa atin, anong saysay? What's the sense of joining this relationship with Christ and yet same old, same old? Ganun pa rin yung ating buhay. Magbibisyo ka pa rin, di ba? Yung kasalanan na ginagawang patuloy, gagawin mo pa rin siya. That is not the pattern of a Christian life. Dahil ang buhay na kay Kristo ay mayroong bagong pagkatao, or if a person is in Christ, he is a new person. Now, pag sinabi nating bagong pagkatao, hindi ito nakikita sa panlabas. Hindi mo mababago yung panlabas. Kung ano ang itsura natin, yan na po yan. Okay? Pero yung panloob, yun ang nais baguhin ng Panginoon. Yung puso ng isang tao. Hindi lamang nais ang Diyos na maligtas tayo, kundi nais niya na mabago tayo. Ang tawag natin dyan is life transformation. And that is the pattern of a Christian life. If your life is not transformed o walang pagbabago, then there is no Christ inside. I repeat, kung walang pagbabago sa buhay mo, ang tinanggap mo ang Panginoon, it means you have not yet really accepted the Lord. There must be genuine change. Change that we cannot explain. Change that we cannot explain. Because that is the work of God. That is the work of the Holy Spirit. Change that you do not force. Nawawala na yung appetite mo sa kasalanan dahil nga binabago ka na ng Panginoon. I would like to cite an example. Kung kilala niyo si Connie Reyes, nanay ni Vico Soto. Nung panahon na sila ay may relasyon ni Vic Soto at nagsasama, at siya'y nakakilala sa Panginoon. Siya'y naging Kristiyano, tumanggap siya sa Panginoon nung siya ay nasa showbiz pa. And then, na-convict siya na alam niya na yung relasyon nila ni Vic Soto ay hindi tama. Kaya ang ginawa ni Connie Reyes, umalis siya. Iniwan niya si Vic. Bagaman sila ay mayroong anak, pero alam niya nakasal si Vic, so hindi niya pwede itong pakisamahan. Isa pa, kilala niyo si Dolphy Jr. Si Dolphy Jr. po ay anak ni Dolphy Sr., syempre. Now, si Dolphy Jr. ay nakakilala sa Bilibid. Sa kulungan na siya nakakilala sa Panginoon. Isa siyang drug addict. Doon to kung nag-pusher din po siya. Pero normally kapag talamak ang isang tao sa droga, ay nagiging kabuhayan na rin yun. Pangsustento ng kanyang bisyo. But anyway, si Dolphy Jr. ay nakakilala sa kulungan at doon lang nabago yung kanyang buhay. At sa kanyang paglaya, never na siyang bumalik sa kanyang bisyo at nangangaral pa siya ng salita ng Panginoon. If you can see his testimony sa mga social media, makikita niyo po, mauunawaan niyo kung anong aking sinasabi patungkol sa kanya.
Kilala niyo po ba ang may-ari ng Anito Inn? Wala na po kayong makikitang Anito Inn. Lahat po ng Anito Inn ay binenta na. Okay? Yung iba ginawang Kabayan Hotel. Now, ang may-ari ng Anito Inn ay isang mayamang Chinese, Filipino-Chinese. Ang pangalan niya ay Widon King. Si Widon King, nung siya'y nakakilala sa Panginoon, bagaman naman na niya yung business na Anito Inn sa kanyang mga magulang na kumikita ng milyon-milyon araw-araw. Pero alam niya sa kanyang sarili na maraming pamilya ang sinisira at maraming buhay at puri ang sinisira ng negosyo na to. Kaya kung nakita niyo po ang kanyang tarpaulin nung binenta ang mga units o yung mga Anito Inn, sinabi niya, Anito Inn is closed for the glory of God. 1 million a day ang revenue, ibebenta mo lang for the sake of your faith sa pananampalataya. That is a new life in Christ. That is a new person. Yung drastic na transformation, radical transformation dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Na alam niya na hindi kayang pantayan ng kahit milyon-milyong peso o piso araw-araw ang kinikita ng kanyang negosyo kung ito naman ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Because he is a new person. Hindi yun magagawa ng isang normal na tao. Ang makagagawa lang nun ay yung taong nakay Kristo. Ganyan din sa atin. Pagtalikod sa ating mga bisyo, kasalanan, at maling pamumuhay, ay magagawa lang natin kung tayo ay na kay Kristo. So, nung una, ang buhay na na kay Kristo ay mayroong bagong pagkatao. Bagong pagkatao. New person. Pastor, pwede bang idahilan? Di kasi ganito talaga ako, magagalitin talaga ako eh. Ever since talaga magagalitin ako. Kristiyano ka na, magagalitin ka pa rin? I don't think so. Hindi pwede nating i-reason, eto talaga ako. Why? Kasi malinaw sa Biblia na ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Hindi mo na pwedeng idahilan kasi ganito talaga ako, dati pa ako ganito. Pinanganak ako mahiyain. Pala-absent talaga ako. Hindi pwedeng ganon. Bago ka na. Bago ka na. At araw-araw binabago ka ng Panginoon. Alam niyo po ba yun? Pabuti ng pabuti ang isang mananampalataya. At ang isang taong hindi nakakilala sa Panginoon ay pasama ng pasama. New life in Christ. Bagong pagkatao. Yung nasa loob mo ay hindi na ikaw. Sino na? Si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Ezekiel 11:19. Ang sabi ni Propeta Ezekiel, darating ang araw sa mga tao ito mangyayari sa kanila. Kung sila'y nakakilala sa Panginoon, sabi, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. So kaya ka makakasunod sa kalooban ng Diyos, hindi dahil gusto mo, kundi dahil binabago na yung desire mo ng Panginoon. Bigyan ko kayo ng isang illustration. Halimbawa, meron akong isang ditong orange na prutas. Pag hiniwa ko ito at piniga ko ng napakatindi, ano pong lalabas? Buko juice. No. Anong lalabas? Orange juice. Why? Kasi yun ang nasa loob niya. Yun ang nasa loob niya. Hindi yung lalabas ng buko juice, hindi yung lalabas ng pineapple juice, di ba? Kahit mag-pray ka pa. Because what's inside is orange. Now, let's put it sa ating mga buhay. Kapag ikaw, piniga ka, pag dumating ka sa sitwasyon na napakahirap, kapag problema ay dumating sa iyo, kaliwat kanan, anong lalabas? Galit? Pag-aalala? Kabalisahan? Hindi, Pastor, kasi may sinabi siya sa akin at yung sinabi niya napakasakit eh. Alam mo, kahit anong sabihin niya, kung ang nasa loob mo ay pagmamahal, kung ang nasa loob mo ay pagpapatawad, pagpapakumbaba, pag-unawa, yun yung lalabas. Kung bakit lumalabas galit, kasi yun yung nasa loob.
maliban baguhin ng Diyos kung ano yung nasa loob natin, doon lang tayo makakalakad, doon lang makikita si Kristo sa ating buhay. Kapag ka napiga tayo, dapat anong makita sa atin? Si Kristo. Kung paanong sinabi ni Kristo, Ama ko, patawarin mo sila. Ganon din tayo. Sa mga taong sabihin natin na nagkukos sa atin ng problema. Sa mga taong sabihin natin na naninira sa atin. Because you are new in Christ. You are new in Christ. Bago ka na. Hindi na dapat makita yung dating Dietzler. Kilala niyo po ba yung dating Dietzler? Yung dating Dietzler, babaero po yun. Ako po yun. Hindi niyo po kilala, ako po si Dietzler. Yung dating Dietzler, sugalero po yun. Yung dating Dietzler, malakas din uminom. Kung kilala niyo lang ako dati, But wala na yung dating Dietzler, patay na yung dating Dietzler. Patay na siya. Meron ng bagong Dietzler na kay Kristo. Ganon din ikaw. Patay na yung dating Alvin, patay na yung dating Carlo, patay na yung dating Servi, patay na yung dating baby, namatay na yung lahat dati. Nung kumilala ka sa Panginoon, binago ka na niya. Bagong pagkatao. Ikalawa, ang buhay na kay Kristo ay may bagong pananaw. Bagong pananaw. Hindi na yung kaisipan na katulad nung dati. Dati may mga pangangatwiran tayo. Hindi, basta ako, diretso ako sa Panginoon. Hindi ko na kailangan magsimba-simba. Diretso naman ako sa Panginoon eh. Alam mo ba na walang tinuturong ganun sa Bible? Ang sabi ng Bible, ang lahat ng kumilala sa Panginoon ay nagtipon. Alam mo ba na hindi ka lalago kapag ikaw ay mag-isa at dumidiretso sa Panginoon? Wala pong ganon. Hindi ka pwedeng magtayo ng sarili mong relihiyon. Di ba? Hindi ka pwedeng magtayo ng iglesia ni Doy. At si Doy lang yung miyembro. Walang ganon. Kaya nga sa Bible, merong magkakapatid sa Panginoon. Alam mo ba na kailangan mo yung katabi mo? Kailangan mo yung kapatid mo sa Panginoon? Malaki ang pangangailangan natin sa isa't isa. At kung wala ang isa't isa sa atin, kung wala yung katabi mo, wala yung kapatid natin sa Panginoon, mahihirapan tayong mabuhay. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong kaligtaan ng mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. So, ibig sabihin, merong mga ilan na pala absent talaga. Pero huwag mong gayahin yun. Bagkus, ang sabi niya, palakasin mo, magpalakasan kayo sa isa't isa. So, kailan tayo nagpapalakasan? Pag tayo ay mag-isa? Hindi. Pag tayo ay nagsasama-sama. May kasabihan nga, kung di tayo nagtitipon bilang church, ano tayo? Nagkakalat tayo. At pangit yung kalat-kalat. Kailangan, iisa tayo. Nagkakaisa tayo. So, bagong pananaw. Colossians 3:2, sabi dito, in Christ you have new perspectives. Bagong pananaw. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi yung mga bagay na panlupa. Before, ano yung madalas mong iniisip? Pangarap ba? Kotse. Sino dito hindi nangarap ng kotse? Yung wala pang kotse. Bagong bahay, basic. Bahay. Cellphone. Tama? Magandang pamilya. Lahat yan pandito lang sa lupa. Hindi ko sinasabing masama. Pero ang sabi ng Bible, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip nyo. Ibig sabihin, kung merong number 1 na nasa isipan natin, yung mga spiritual na bagay. So bago trabaho, ano muna? Relasyon muna sa Panginoon. Okay? Bago cellphone, ano muna? Kalooban muna ng Diyos. Yung mga bagay na panlangit, yung mga bagay na spiritual, yung mga bagay na merong value pagdating natin sa langit. Kasi sabihin ko sa iyo, kahit na ikaw ay merong isang malaking lupain, isang mansyon, pag namatay ka, saan kayo lilibing? I don't know kung ano sukat nun. Okay? Yung lupa na paglilibingan mo, yun lang.
Pero actually, katawan mo lang yon. Pero yung kaluluwa mo, which is yung ikaw talaga, saan pupunta? Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, sa langit. Yun ang sabi ng Bible. Pero kung hindi mo kinilala si Kristo, hindi ka nakipag-isa sa Kanya, at nabuhay ka na parang walang Panginoon, nabuhay ka sa sarili mo, malayo sa Panginoon. Malayo sa Panginoon. So, new perspective. Ibig sabihin, hindi na laman ng ating isip yung mga bagay dito sa sanlibutan. I don't know about you. Pag dumarating ang Wednesday, pag parating na yung Sunday, anong una mo naisip? Gawain ng Panginoon. Hindi mo, paano kaya ako a-absent? Hindi mo naiisip yun. Hindi mo naisip saan kaya ako pupunta. Sunday, maraming open, magandang pasyalan. Saan kaya ako pupunta? If you are in Christ, that's not your perspective. That's not your perspective. That's not your priority. Another perspective, pagdating sa pag-aasawa. Kung wala tayo sa Panginoon, okay. Kung wala tayo sa Panginoon, what is the perspective kapag ka mag-asawa? Maaari yun ang perspective natin. Darating yung time, baka maghiwalay na lang tayo pag maraming problema. Pero pag mananampalataya, hindi sagot ang paghihiwalay. New perspective. Sa pangliligaw, what is the perspective? Makascore? Yan ang dating Ditzler. Pero what is the perspective if you are new in Christ, if you're already in Christ? Sa panliligaw is what? Siya yung mapangasawa mo. Magkaroon kayo ng pamilya na bubuuin ninyo at magiging sentro si Kristo. Now, sa church, what is the perspective? Yung ibang churches, ang perspective is politika, kapangyarihan. Kung sino ang pastor, siya yung makapangyarihan. No. Ang sabi ni Jesus Christ, ako na Panginoon ay naghugas ng iyong mga paa. Sabi niya, kayo rin ay maghugasan ng paa. Ibig sabihin, kung siya na ang Panginoon, ginawa niya pa yung mga bagay na paglilingkod, ganun din dapat tayo. Different perspective. No longer entitlement. Na kapag si pastor, dapat siya ang unang kakain. Dapat mas malaki yung hiwa ng chicken. No, that is not in the Bible. Yes, we respect, we love our pastor, but that's the least thing that you can do. But to obey God is the best thing you can do to show your love for your pastor. New perspective. Before, kung wala pa tayo sa Panginoon at yung ating perspective about gender, kasi feel ko lalaki ako eh. Kasi feel ko babae ako eh. That's what you feel. But what does the Bible say about our gender? It is defined by who? By God. Who chose your gender? You or God? You know what's the perspective of the world? You can choose. You can choose your gender. That's the perspective of the world. Now, if you feel like a woman and if you want to change your gender, you can. Magpa-opera ka. Ang tawag natin, trans woman. But again, that is not the design. You have a new perspective. Merong mga, kilala niyo si Tonet, yung nasa school bukol, isa siyang bakla. Nakakilala sa Panginoon. Kinuwento niya yung mga kahalayang pinagagawa niya at pinagsisihan niya, kinukwento niya habang umiiyak siya. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, malambot pa rin ang kilos niya, minsan, pero alam niya sa sarili niya na lalaki siya. Nandun pa rin yung tukso ng attraction towards same-sex, pero pinaglalabanan niya. Yun yung temptation ng mga taong ganon. Pero mapaglalabanan yun, mapagtatagumpayan sa biyaya ng Panginoon. Amen? New perspective. Nagtatrabaho ka para kumita. Perspective, nagtatrabaho ka para sa Panginoon. Kasi kung para kumita lang, pag nandyan yung boss mo, sabihin ko sa iyo, ano ka, magpapakitang gilas ka. Pero pag wala na si boss, petiks-petiks sa tayo. Kasi bakit nagtatrabaho ka para sa? Para kumita, para sa boss mo. Pero hindi mo nalalaman na meron kang boss sa langit.
na nakakakita ng lahat ng ating ginagawa. New perspective. New perspective. Romans 12:2. And if you want to change your perspective according to God's standard, sabi diyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. That's the first thing you need to do. Ito ang ginagawa ng sanlibutan, you go the other way. Meron ngang kasabihan, di ba? Just go with the flow. No, do not go with the flow. Do not go with the flow. Only dead fish go with the flow. Only dead fish. Pero tayo, hindi tayo patay. Di ba? Buhay na tayo kay Kristo. Kaya hindi na tayo makikiayon sa takbo ng sanlibutan. Kung ang sanlibutan ang unang iniisip nila about material na bagay, ikaw hindi. Spiritual na bagay ang una mong isipin. Kung paano mo mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, pwede mo palang maging prayer yun, Lord, please change my mind. Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugot at ganap na kalooban ng Diyos. Kung gusto mong malaman ang will ng Panginoon, you know what's the answer? How to know God's will? Number 1, you surrender your own will. Because you will not be able to know God's will if you have already your own will. Di ba minsan kasi meron na tayong sarili nating kalooban, meron na tayong sariling gusto. Di ba? Hinihintay na lang natin i-approve ng Panginoon. No. Ang Panginoon, meron siyang sariling will. Yun yung dapat mong hanapin. Hindi yung kagustuhan mo. So, in order for us to change our perspective, you have to offer your life. Do not go with the flow. Di ba? And ask God to change your mind, your mindset. Number 3, ang buhay na kay Kristo ay mayroong bagong prioridad. Una, may bagong pagkatao, new person. May bagong pananaw, new perspective. Di ba? Iba na yung mindset natin. Di ba? Hindi na pang sanlibutan, yung panlangit na. No? Yung tipong kapag merong gumawa ng masama sa'yo, human perspective, di ba? Gumanti ka, huwag kang papatapak, Brad. Gumanti ka. Hinawakan sa tenga, hawakan mo rin sa ilong. No. New perspective, hindi ka nagaganti. Pag-pray mo na lang siya, no? Na matanggalan ng tenga. De, joke lang yun. Okay? You just pray na, Lord, pagpalain mo siya. Kahit na ganito ginagawa niya sa akin. New perspective. Next is bagong prioridad. In English, new priorities. 3 P. New person. You have new perspective. And you have new priorities. Di ba merong commercial ang Nescafe? Para saan ka, para kanino ka gumigising? Gumigising tayo para sa pamilya natin. Wala pong masama, but that is not your top priority. That is second. What is your first priority? Si Lord. You have new priorities. Sabi rito, verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo at hindi yung mga bagay na panlupa. Our number 1 priority, layunin kung bakit tayo nabubuhay ay walang iba kundi dahil meron tayong Diyos. Ang number 1 priority natin kung bakit tayo nabubuhay ay dahil sa Panginoon. Kung hindi si Lord ang priority mo, at ang priority mo yumaman, I'll tell you, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan na hinahanap mo. Pero kung ang pangunahing layunin mo sa buhay ay kung paano madakila ang Panginoon, kung paano siya mabigyan ng kaluguran, kung paano siya mapangiti, and you will have peace and joy that this world cannot be offered, cannot be given. Sabi ng Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat, bigyan niyong halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito na tinutukoy na ibibigay daw ng Diyos? Kapag binigyan mo ng kahalagahan yung gawain sa Panginoon, ano man yung pangangailangan mo, ano man yung pangangailangan mo, ibibigay yan ng Panginoon. Alam niyo po, madalas inuuna natin
yung mga pangangailangan natin bago yung kaharian ng Diyos. Baliktad po eh. Ang unahin mo yung kaharian ng Diyos at yung pangangailangan mo, hindi mo dapat hanapin. Kasi bakit? Ibibigay niya. If you seek God's kingdom, things that you need will be given to you. But sometimes we seek first the things that we need. That is not the design ng Bible. Ang lagi natin unahin ay ang kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ang pangako po niya, napakaganda. Ibibigay niya ang anumang pangangailangan mo. Bakit minsan inuuna natin yung mga bagay dito sa sanlibutan? Alam niyo kung bakit? Reason? Wala tayong pananampalataya. Hindi tayo marunong magtiwala. Minamaliit natin ang Diyos. I don't think kaya mo ibigay yung baon ng anak ko na 250. I don't think, Lord, kaya mo ibigay yung pambayad ko ng ilaw na 4,000. Kaya kailangan ko mag-overtime. Hindi mo na ako attend ng prayer meeting. 4,000 lang? Minamaliit mo si God na hindi niya kayang ibigay sa'yo. Alam mo ba yung buhay mo higit pa sa 4,000 na ibinigay niya sa'yo? Yung kalusugan mo na higit pa sa 4,000, higit pa sa 250 pesos, and yet it was given to you. Yung dalawang paa mo, I think it is not worth 4,000. Yung dalawang paa mo, hindi yan 4,000 pesos. Higit pa yan sa 4,000 pesos, but you have those 2 legs. Mga bagay na pangangailangan natin na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kailangan lang natin, unahin natin siya. Ito po'y naging mahirap sa aming part nung una, pero naging madali nung pinagtiwalaan namin ng Panginoon. Kami mag-asawa ay guro. I'm a teacher, math teacher. Siya rin po ay isang math teacher. And we're working in a Christian school sa Grace. So if you have stable job, your income is also stable. Fixed job, fixed income. If you have fixed income, less worry. Right? Less worry pag fixed income. Well, nung kami ay sumunod na sa Panginoon, ako magpapastor, then I have to quit my job. Okay? Also to take care of the kids. Si Mrs. ako yung unang nag-resign, si Mrs. nagtrabaho pa. Anong ginawa kong trabaho? Nag-sideline po ako. At ang sideline ko is tutorial. Okay? Dahil yun ang kalooban ng Panginoon, maging teacher ako. Nag-teacher pa rin ako, tutorial. Pero hindi na katulad ng dati na pasok ko ng alas 7, uwi ako ng alas 5 or alas 3. Ngayon naman, pag tutorial, papasok ka ng alas 5 ng hapon, then matapos ka ng mga alas 6 or alas 7. 2 hours lang. Meron ka pang oras sa bahay at talong higit sa gawain ng Panginoon. Then dumating ang panahon, si Mrs. naman nag-resign din. Why? Before we are expecting stable income. But now that we follow God, it's not stable. Overflowing. Overflowing. Overflowing, why? Because we obey. You have to obey. That's the only thing we need to do. Huwag mo ipagpapalit ang Panginoon sa napakarampot na salapi. Dahil higit pa dyan ang kaya niyang ibigay sa iyo kung uunahin mo lamang siya. Our daily needs should not hinder for our first priority. Actually, only priority. Our daily needs should not hinder us of our first priority instead of worrying about provision. You prioritize the provider. Do not worry about provision if you will prioritize the provider. Our duty is not to seek the things on earth that leads to anxiety. Our duty is to seek God's kingdom and His righteousness. We have new priorities. Lastly, Matthew 6:21. Sabi dito, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. What if I invested, let's say I have 5 million pesos.
I invested that in a business. Sabihin natin, bumili ako ng stocks, okay, ng San Miguel. Tinodo ko lahat, 5 million pesos, San Miguel. Maliit lang yung share na yun compare sa mga shares sa mga iba talaga. So let's say invested that in San Miguel. First thing in the morning, what will I watch? What will I do? Look at my investment. Before I sleep, what will I do? Look at my investment. Kasi nandun lahat ng kayamanan ko eh. Lahat ng sabihin natin, nag-resign ako sa isang company, then binayaran ako 5 billion pesos, lahat yung tinodo ko sa stock San Miguel. First thing in the morning, I will look at the stocks. Uy, tumaas. San Miguel. Okay, tumaas yung share namin. Okay. Before I sleep, I will look again. Uy, nag-end na mataas pa rin yung share. Okay, good. The next day, bumaba. Ano ba yan? Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So yung puso ko nandun. Morning, evening, yun ang aking tinitignan. At pag tumaas, masaya ako. Pag bumaba, malungkot ako. Doon na nade-define kung ano yung magiging reaksyon ng puso ko. Ganun din tayo. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandun yung puso mo. Kaya ang tanong, nasaan ba ang kayamanan mo? Kung nasa Panginoon ang kayamanan mo, din nandun din dapat yung puso mo. At ang mga bagay dito sa sanlibutan, pabago-bago. Katulad ng stock market, tataas, bababa. Walang assurance na bukas, may trabaho pa rin tayo. Walang assurance na bukas ay maganda yung buhay natin. Malusog ang pangangatawan natin. Ano lang yung tanging hindi nagbabago? Si Kristo at ang kanyang mga pangako. So kanino mo? I don't want to use the word itataya. Kanino mo ibibigay ang lahat sa iyo? Sa Panginoon. Sa Panginoon. At kung ikaw ay nasa Panginoon, sabi ng Bible, sabi ng mga puntos natin ngayon, ikaw ay bago ng nilalang or mayroon kang bagong pagkatao. You are a new person. Wala na yung dating ikaw, patay na yon. Okay? Binuhay ka na. Yung nakikristo na yung buhay mo. Ikalawa, ano pa? Bagong pananaw. May bago tayong pananaw. Ikatlo, meron tayong bagong prioridad or new priorities. I hope nakita niyo po yung buhay niyo ngayon. Masaya ba kayo bilang mananampalataya? Amen. Amen. Masayang-masaya tayo. Meron ba kayong problema? Yes, tayo nawawala ng problema. Meron ba kayong pangangailangan? Bayarin? Yes. But what's our difference? Ano yung pagkakaiba natin sa mga taong walang Kristo sa puso? Kahit meron tayong problema, panatag tayo. Kahit meron tayong pangangailangan, kontento tayo. Diba? Alam natin na ibibigay siya ng Panginoon. Kahit meron tayong karamdaman, meron tayong kapayapaan. Ang Diyos natin manggagamot, kung di man tayo pagalingin dito sa mundong ito, sa ikalawang buhay, tiyak na gagaling ka. Diba? Kung meron ang Kristo sa puso, nasa iyo na. Parang kanta ni Daniel Padilla, no? Nasa iyo na ang lahat. Diba? Merong isang professor, nagbigay siya ng illustration. Tinanong niya mga estudyante niya, nilagyan niya ng isang malaking bato ang garapon. Sabi niya, puno-puno na ba ang garapon? Hindi pa po, may espasyo pa po. So, pwede ako maglagay ng maliliit na bato. Yes. Punong-puno na ba? Sabi ng mga bata, yes, puno na, prof. Hindi pa. Pwede pa ako maglagay ng mga pinong-pinong buhangin. Puno-puno na ba? Siksik na ba? Yes, prof. Wala ka nang malalagay pa dyan. Naglagay ang professor ng tubig hanggang sa umapaw. Ano ibig sabihin? Kung yung tubig ang ilalagay, kasama yung mga maliliit na bato, makakapasok ba yung malaking bato? Hindi na. Baka wala na siyang espasyo. Di ba? Mahihirapan ng pumasok. Ganon din sa ating buhay. Kung uunahin natin yung mga bagay dito sa libutan at ihuli natin ng Panginoon, wala na siyang espasyo. Paano pa siya makakakilos? So, ang dapat unahin, parang ikaw yung garapon, ano ang dapat unahin? Si Kristo. Kung meron kang Kristo sa puso mo, yung mga bagay na pangangailangan mo, siya yung magbibigay. Hindi mo kailangan hanapin. Alam ba, sabi ng Biblia, hinahabol ng pagpapala ang sinumang nasa Panginoon. Pag sinabi kong pagpapala, hindi lang ito yung material na bagay. Blessings come in many forms. Not only money.
But you will be blessed. You will be blessed. Because that is His promise. Let us pray. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga pangako sa amin at sa inyong salita. Lord, dalangin ko po na lagi ka naming unahin sa aming buhay. Araw-araw, O Diyos, unahin namin na dumalangin, manalangin po sa inyo, magbasa ng iyong salita, magbulay-bulay ng inyong kabutihan sa amin. At pangunahan mo kami palagi, Panginoon, sa aming kinikilos. Sa tuwing kami, Panginoon, ay mag-react, dalangin ko po, O Diyos, na makita ang Panginoong Yesus. Ano mang bagay na kinakarap ng aking mga kapatid ngayon, alam ko po, Panginoon, sa inyong biyaya, ito'y kanilang malalagpasan. Ito man ay malungkot na nakaraan. Ito man, Panginoon, ay kasalanan, pamumuhay na hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Ito po'y mapagtatagumpayan ng sino man na nasa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pangako at pagkilos sa aming buhay. Pangangalaga mo sa amin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaakibat po ng ating paglilingkod ay ang pagbibigay. Ang sabi po sa 2 Korinto, Kabanatang 9 at talatang 7, ang bawat isa'y dapat magbigay na ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan. Napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Tinatawagan ko po ang ating mga tagalikom upang likumin ang ating makaloob. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po. Ang iyo pong biyaya sa amin, sapat, Panginoon, at di ka po nagkulang kahit minsan. Salamat sapagkat sa kabila po ng aming pagkukulang, ang iyong mga biyaya, Panginoon, ay laging nandyan at nakalaan sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo, sa aming pagkakasala, Panginoon, ay lagi kang nariyan upang sa amin ay umagapay. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kami nangangailangan at lagi kang nandyan para sa amin. Ito po ang amin, at tulungan mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Hawakan mo po ang aming mga puso. Bigyan mo po kami ng pusong mapagbigay, Panginoon, upang may magamit po kami sa pagpapalaganap ng iyong salita at sa aming pagpapalago ng iyong iglesia. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain ngayong gabi at tayo po ay sama-sama pong manalangin sa Panginoon. Katulad po ng sinasabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na mayroong pasasalamat. Tayo ay patuloy na magpasalamat sa Diyos at patuloy na hingin sa Diyos ang kanyang pangunguna sa ating mga ipinapanalangin ngayong gabi. Samahan niyo po ako, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, tapat at mabuti, maraming salamat po sa araw na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa pag-sustain sa amin, Panginoon,
sa buong maghapon ng gawain na meron kami ay naranasan namin mula sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang kalakasang aming tinaglay sa aming mga trabaho at mga gawain na meron kami. Maraming salamat din, O Diyos, sa biyaya ng buhay na mula pa nung umaga ay we are enjoying this life, Panginoon, na inyo pong pinagkaloob sa amin. And through this gift of life, Panginoon, ay nabigyan din kami ng pagkakataong lubos na pagtiwala sa iyo ang lahat pa sa aming buhay. Maraming salamat, Ama, dahil tunay na ikaw lamang, O Diyos, ang merong kapangyarihan at ang iyong kalooban lamang, Panginoon, ang siyang aming pag-asa sa buhay na ito. Kaya patuloy namin kinikilala at kikilalanin, O Diyos, sa bawat hakbangin ng aming buhay, sa bawat takbuhin na aming tatakbuhin, ay patuloy naming yayakapin, O Diyos, at ipapamuhay ang buhay na aming nasumpungan mula sa inyo. Maraming salamat din, O Diyos, sa biyaya ng iyong puso, O Diyos, na kami po ay mahalin nyo. In spite ng aming karumihan, in spite ng aming pagiging makasalanan, O Diyos, ay pinaramdam mo, O Diyos, sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Hindi kami karapat dapat, ngunit kami po ay inyong tinawag at pinili upang maging bahagi ng iyong pamilya. Pinupuri ka namin, Ama, sa oras na ito at pinapasalamatan sa lahat, Panginoon, na aming tinatanggap na nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, ngayon din po patuloy din naming itinataas sa iyo at inilalapit at idinudulog, Panginoon, ang mga panalangin na meron po kami ngayong gabi. Lalong git sa iyong mga anak, sa iyong mga tinawag, sa aming mga kapatid, O Diyos, na until now we are lifting up to you yung kanilang kalalagayan. We are praying, Panginoon, unang-una po ang mga anak ng aming kapatid na BJ at Christine. We are praying for Keziah, kay Brianna, and even kay James. Nalangin ko, O Diyos, na patuloy mong samahan ang mga batang ito. Patuloy niyo po silang palakasin, O Diyos, mula sa karamdamang kanilang taglay-taglay. Hawakan niyo po sila, Panginoon. Alam po namin kung gaano ka-espesyal ang mga bata sa iyong kaharian. Kaya patuloy naming inilalagak, Panginoon, at pinagtitiwala ang mga batang ito sa iyong mga kamay. Tulungan niyo po sila, ingatan niyo po sila, at patuloy na i-restore at panumbalikin mo uli, O Diyos, ang sigla ng kanilang katawan. We are praying yung full recovery sa mga batang ito, Panginoon, na muli nilang maranasan ang kagalingan na tanging nagmumula lamang sa iyo, O Diyos. Hawakan mo rin ang mag-asawang BJ at Christine. Nahin ko, O Diyos, na patuloy niyo pong pagtibayin ang kanilang puso at pananampalataya sa iyo. Dalahin ko rin po sa iyo si Gab. Ingatan mo, Panginoon, ang batang ito at patuloy mo na palakasin mula sa karamdaman din na kanyang naranasan. Patuloy mo ring panghawakan, O Diyos, ang buhay ng kanyang magulang. Si Tintin, gayon din si Romel. We are praying na patuloy niyo pong silang tulungan, Panginoon, lalo na sa pangangalaga at pagsubaybay sa kanilang anak. Dalangin ko rin, O Diyos, ang kagalingan, lubos na kagalingan na maranasan ng batang ito sa inyong mga kamay. I also lift up to you si Hannah, si Daniel, gayon din si Sofia. Dalangin ko, O Diyos, na muli mong palakasin ang mga batang ito. Gayon din sa karamdaman na kanilang naranasan, kayo po ang patuloy na maging kagalingan nila, Panginoon. Pinagtitiwala ko po sa iyo
maging ang kanilang mga gamot at mga pagsusuring ginagawa sa kanila. Nanahin ko, Diyos, na maging malaking tulong ito upang mapabilis ang kanilang paggaling. Lord, tinataas ko rin po sa iyo ang brother po ng aming Ate Ana na si Kuya Raul. Lord, patuloy mo siyang tulungan sa period na ito na dumadaan siya sa mga ilang pagsusuri mula sa kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Recently natapos po yung pagsusuring ginawa sa kanya. Praying, O Diyos, na nawa mula sa pagsusuring ito ng mga doktor ay lubos na makita ang paraan, O Diyos, upang mas lalong mapabilis ang paggaling ng kanyang karamdaman. Palakasin mo, Panginoon, ang pamilya ng aming Kuya Raul, kanyang mga kapatid, ay patuloy na ilagak ang kanilang pagtitiwala sa iyo. Alam ko po, Panginoon, na hindi mo kakalimutan at hindi mo mababayaan, Panginoon, ang kapatid na ito ng aming Ate Ana. Kalingaan mo sila sa panahon na ito at patuloy na pagtibayin din, Panginoon, ang kanilang puso hanggang sa mantong na ang kanilang pananampalataya ay mas lalong tumibay sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po sa iyo ang aming Kuya Deng. Tulungan mo siya at patuloy na gabayan mo, Panginoon, ang kuya namin na ito. Sa balitang aming narinig mula sa kanya, ay patuloy muli naming, Panginoon, inilalapit sa iyo ang kanyang kalalagayan. Yung bukol na nakita sa kanyang katawan, sa kanyang liver, ay patuloy na pagalingin mo, Panginoon. Patuloy na makitang muli namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihang, iyong pagdadaluyin sa kanyang katawan mula sa karamdaman na ito. Ay makita namin, Panginoon, at mamangha kaming muli sa iyong gagawin sa kanyang buhay. Hinihiling ko po, O Diyos, na nawa ang iyong kalooban pa rin ang siyang mapangyari sa kanyang buhay. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpatibay din sa kanya, magpalakas at patuloy na magpalalim sa kanyang buhay at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Samahan niyo po siya kung ano man, Panginoon, ang kanyang kinakailangan pang gawin, maaring gamot o ilang pang mga check-up, Panginoon, na kinakailangan niyang gawin. Tinahin ko po na patuloy niyo pong samahan ng aming Kuya Deng. Lord, gayon din po, tinataas po namin sa iyo ang ilan pa sa aming mga kapatid na kung saan ay dumadaan sa pagpapalakas at pagpapagaling mula sa karamdamang kanilang naranasan. Aming Tatay Fred, kalingain mo po siya at patuloy na bigyan ng kalakasan araw-araw. Aming Doktora Lisa, ay patuloy rin namin itinataas sa iyo, Panginoon, na sa bawat akbang at gawain na meron siya, ay kakitaan, Panginoon, ang kanyang mga kamay at ang kanyang buhay ng pagpapala at buhay na nakakonekta sa iyo, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang kanyang pagseserbisyo bilang isang professional na dentista, Panginoon, sa mga pasyente niya na ikaw, Panginoon, ang magdulot upang ang kanyang gawain na ito ay humantong na makita, Panginoon, ang kanyang pananampalataya sa iyo. Samahan niyo rin po, Panginoon, ang aming Kuya Gilbert Ilagan. Muli, tinatas po namin sa iyo ang kanyang paningin. Kung ito niyo pong loloobin ay mapanumbalik muli ang liwanag ng kanyang mga mata, Panginoon. Aming Ate Geraldine Panlilio, we pray for your provision and sustenance din, Panginoon, sa kanyang buhay habang lubos siyang nagpapagaling at nagpapalakas mula sa karamdaman na kanyang naranasan. Dalangin rin po namin sa iyo ang ilan sa aming mga nanay, aming Nanay Filipa, Nanay Seni Aguila, Nanay Seni Leander, Nanay Adji, aming Nanay Emma, aming Ate Julie, Nanay Rosie, ang aming Ate Muring,
Panginoon, patuloy na itinataas ko po sa iyo ang mga nanay po namin na ito, maging ang aming nanay Baby Castro. Lord, samahan niyo po ang mga nanay po namin na ito na sa panahon ng kanilang karamdaman, sa panahon na nararamdaman nila ang pain o sakit sa kanilang katawan, sa panahon na sila ay napanghihinaan, Panginoon, physically, sa kanilang nararamdaman na sakit. Palitan niyo ang lahat ng ito, Panginoon. Hindi lang ng kagaanan, Panginoon, kundi kapayapaan sa kanilang puso, na kayo ang lamang, Panginoon, ang lubos na magbibigay ng kalakasan, kagalingan, at lalong higit ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. Pinagtitiwala at patuloy na inaalay po namin ang kanilang buhay sa inyo, O Diyos. Sa iyong mga kamay ay pinagtitiwala po namin ang buhay ng mga nanay po namin na ito. Dalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, ang aming Deacon Sunny Bautista. Patuloy mo siyang ingatan at gabayan din, Panginoon, sa kanyang pagpapalakas at pagpapagaling mula sa kanyang karamdaman. Patuloy rin namin sa iyong itinataas, Panginoon, ang aming Pastor Sam. Patuloy niyo po siyang tulungan at patuloy niyo po siyang samahan sa panahon na ito na siya ay muling nagpapalakas ng kanyang pisikal na katawan. Maraming salamat dahil nung nakaraang linggo at mga nakaraang pang mga linggo, Panginoon, ay nakasama namin siya sa pananambahan. Nawa ay magtuloy-tuloy ito hanggang sa humantong na ang kanyang buhay ay mapanumbalik muli sa normal na kalakasan at maayos na pangangatawan. Lord, nagtitiwala po kami at nananangan na sa mga panalangin na ito po ay meron ng lubos na katugunan mula sa inyo. Hindi ayon sa aming kagustuhan, kundi nawa makita namin at maranasan namin ang katugunan na ito ayon sa iyong kalooban. Dahil alam po namin na kung ito ay magmumula sa iyo at ito ay iyong kalooban, alam po namin na ito ay mas makabubuti sa amin, Panginoon. Kaya itinataas ko po sa iyo ang lahat ng panalangin po na ito ng aming mga kapatid. Ingatan mo rin, Panginoon, ang iglesia na ito, ang Barrio Obrero Baptist Church, mula sa mga pastor, sa mga leaders, hanggang sa mga miyembro. Pag-isahin mo kami, Panginoon, at patuloy na gamitin ang buhay ng bawat isa upang matupad ang iyong kalooban sa komunidad na ito o saan mang dako, Panginoon, nais niyo kaming dalihin bilang isang iglesia. Palain niyo, Panginoon, din ang mga ministry na meron kami, nawa maging malaking daan ito o tulong ito sa mga nagnanais pa, Panginoon, na lumago sa kanilang buhay espiritual. Gamitin niyo, Panginoon, ang mga ministry na ito mula sa mga kabataan, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga Bible study groups namin, and even sa aming mga Sunday schoolers, na maging daan ng mga ministeryong ito upang makatulong at mabigyan ng kalakasan, Panginoon, at gabay ang mga kapatid namin na nagnanais din na sumunod sa pananampalataya at paglago sa kanilang paglakad bilang mga anak mo. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Nagtitiwala at patuloy na itinataas namin ang lahat ng panalangin na ito sa iyong mga kamay sa tulong ng iyong anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Alam po namin ang lahat ng ito ay lahat ay mayroong magandang katugunan ayon sa iyong panahon at ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay makakadako na sa ating mga personal na panalangin. Maaari po tayong makahana o humanap ng ating magiging partner para po maibahagi natin ang ating mga personal na panalangin. And after a few minutes, tayo po ay magko-close na sa pananalangin.
Sige po, sa mga kapatid natin na tapos na sa pananalangin, tayo po ay magwakas na sa pananalangin. If you are still praying, you may continue your prayer time sa oras na ito. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay magwakas na sa pananalangin. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa mga narinig naming thanksgiving na nagmula sa mga kapatid that encourages us and give us strength, Panginoon, na kung paano kang kumikilos sa kanilang mga buhay, gayon din po namin mararanasan ang iyong pagkilos sa amin. Maraming salamat din sa iyong salita na patuloy na nagre-remind sa aming katayuan, sa aming pinanampalatayanan, Panginoon, na nagpapatibay na kung kami, Panginoon, ay tumanggap at nanampalataya sa iyo, O Diyos, at naranasan ang biyaya ng kagandahang loob mo, Panginoon, ay meron na kaming bagong buhay na taglay-taglay mula sa iyong anak na si Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. May bago na rin kaming pananaw at meron na rin kaming mga bagong prioridad sa aming mga buhay. Kaya patuloy na aming itinataas ang panibagong buhay na ito na aming natanggap mula sa inyo at patuloy na gamitin ang buhay na ito para sa iyong kaluwalhatian. Ingatan niyo rin po kami sa aming paghiwa-hiwalay, sa aming pag-uwi sa mga tahanan. Patuloy na hiniling po namin ang iyong pag-iingat at ang iyong protection, Panginoon. At muli, dalangin rin po namin na ibalik mo kami sa mga susunod pang mga gawain na meron kami na kung saan ay magbubukas ng pinto upang kami ay magpalakasan. Kami ay patuloy na magpalalim din sa aming pananampalataya at paglakad sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan po ng aming Diyos na tagapagligtas, si Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.